Ayan guys, nandito naman tayo sa isang lugar sa Imus, Cavite, no? So may client tayo na magpapa-install ng kanilang meter socket. So dito sa case nila guys, sila nag-asikaso lahat ng documents. Then sila na rin yung kumuha ng meter base natin dun sa ating sa Meralco or sa subcontractor office. Ngayon, ang papagawa lang nila sa atin is labor lang. Kung paano i-layout yung kanilang meter socket sa poste. Lagyan natin ng feather, papasok sa bahay nila. So ito yung existing nilang abang guys. Ito yung existing na abang papunta dun sa breaker sa loob. So kaya ang ginawa namin, nag-ukay kami dito dahil hindi na ma-retrieve yung yung abang na una. Dahil flexible lang siya. Ngayon, nukay namin dito para mapakit natin doon sa poste. Ngayon guys, sa pagkakabit ng meter socket, make sure na hindi siya baliktad kasi may pangalan yung Meralco, dapat nasa ibabaw yung kanyang grounding terminal. So guys, ito tatanggalin nyo yung grounding line natin, dapat grounded dito sa meter socket. So pag tinanggal nyo to, pasok nyo yung grounding line, tapos talupan ninyo, must be earthed. So kailangan talupan nyo yung part na nandito sa tapat na to. Tapos, ipasok nyo yung screw. Then, diretso papunta dun sa ating bahay. So, mula sa taas, dapat yung grounding line natin, buhay na buhay mula sa taas hanggang dun sa bahay. Ngayon guys, sa ganitong case, yung bahay wala pa sa 20 meters ang layo niya sa metro. So, marami nagtatanong guys, bakit yung iba may breaker sa labas at bakit yung iba walang breaker? So, ganito yon. Kung ang metro mo wala sa, hindi lalampas ng 20 meters sa bahay mo, pwede mo naman siyang lagyan ng NEMA 3R yung breaker at pwede rin namang hindi. So optional po siya. Pinapayagan na wala siyang NEMA papunta sa loob. Kaya lang guys, ang advantage po ng may breaker ka sa labas, in case na magka-problema yung feeder line mo, yung kuryente mo na dumaan sa ilalim, in case halimbawa in the future may magukay dyan yung so delikado kasi nasa ilalim siya. Kung matamaan yung wire mo at meron kang breaker sa labas, safe pa rin yung bahay kung sakaling magkaroon ng problema yung feeder mo. Okay, so kung ikaw kasi walang breaker dito, once na nagka-problema yung line side mo dito, load side mo dito na hindi pa nakapasok sa breaker mo, so tuloy-tuloy yung kain ng kuryente at dire-diretso yung spark ng apoy. So delikado. So mas maganda lagyan pa rin natin ng breaker. Yun yung pwede namin i-advise sa client. Pero depende rin yung sa client kung gusto nila o hindi. Okay. So syempre kasama ko ngayon si Otoy Oliver, si Otoy Julie at saka si Otoy. Ilan mo kayo, Juan? Gusto mo ilan mo Juan? Ha? Bumaba nga. Okay na Juan yan. Hindi pa. Tapos pa eh. Okay, pasok na. Okay na yan. Saan pa rin mga doon sa dulo? Paluin mga doon. Para pumasok ng maganda. Doon sa dulo. So nilalatag na natin yung ating tubo at saka yung ating wire, no? Yan. Papunta dun sa bahay. Ayan guys. So guys, ang standard natin ng pagkakabit ng meter socket, dapat minimum 5 feet mula dun sa baba. Tapos maximum naman 6 feet yon. So 5 to 6 feet yung ating standard ng taas ng ating meter socket. Kabit ng meter socket, ito yung ating grounding line. So hanggang dyan siya, ipitin mo siya, no? Tapos pwede namang hindi mo siya putulin dire-diretso. So in this case, kung putol man siya, okay lang. Ipitin mo siya dito, tapos sasalubungin mo ng isa pa uling grounding papunta na sa baba. Lalo dyan sa may mga motor. Ipasok mo na ito, Julie.
Yan guys, may share lang ako guys sa inyo. Marami nagtatanong bakit daw ba kailangan kulubot yung ganitong wire. No? So ito guys, actually pwede namang wala. Kaya lang nilalagyan ng ganito kasi kung hindi mo siya gagawin ganito, masyado siyang mahaba. Ngayon, sabi nila pwede naman pala nakaganon. Bakit ginaganito? Ngayon, isa pang purpose doon, kaya ginaganito natin. Kunwari, ito nakakabit na dun sa kanyang topping line. Kung sakaling malakas yung hangin, so malakas, halimbawa bumabagyo, at least may area pa siya na hindi siya pwersado. Unlike kung ito halimbawa ay maikli lang yung wire mo, tapos tuwid lang, tapos biglang malakas yung bagyo, tapos maraming iba rin nakakabit, mas madali siyang matatanggal kasi pwersado siya. Unlike kung may allowance ka, hindi siya delikadong matanggal kasi may ano pa siya may area pa siya, elastic pa siya. Nakatuwa ng NEMA 3R no? Labas. Wala kayo dyan sa labas mamaya pagkatapos nyo.